So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, breaking news pero nalate tayo ng 2 oras. Anyway, bawi ako sa inyo. So, ito na nga po guys, alam naman ata ng lahat no, na nag-resign itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte bilang kalihim, bilang DepEd Secretary ng bansang Pilipinas. And it was the very best decision ever na ginawa niya sa bansang Pilipinas dahil napansin natin na kahit papaano may utak pa rin pala itong ating Vice Presidente, na kahit papaano meron pala siyang care sa bansang Pilipinas, kung kaya't nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Actually overdue na nga guys yung kanyang pag-resign. Actually dapat hindi niya na to pinatagal, dapat noon pa, sa napakadaming palpak na nangyari sa Department of Education. Inantay mo pa na magpatong-patong ang kapalpakan bago ka mag-resign? Dapat noon pa eh. Dapat noon pa, pero bakit ngayon lang? And hindi lang yan guys, nag-resign din siya as a NTFL chairperson. Talaga nga namang matindi ang ginawa ngayon ni Vice President. Actually nga guys, hindi ko din tulubos akalain na magkakaroon ng delikadesa itong si Vice President natin na sa gitna po guys ng mga hidwaan ng pamilyang Marcos at pamilyang Duterte, sa gitna po guys ng pananahimik ng ating Vice President and DepEd Secretary. Ngayon lang niya naisipan na mag-resign. Ngayon lang siya nagkaroon ng delikadesa, ngayon lang siya nagkaroon ng utak, ngayon lang talaga siya nagkaroon ng ng isip na mag-resign. Ngayon pa talaga, na dapat noon pa, noon mo pa ginawa. And we are looking forward for the better person na mag-handle dito nga po guys sa Department of Education. Looking for the better development sa sektor ng departamentura ng Department of Education. And I'm hoping na sana yung next appointee ng Department of Education as a secretary, yung non-political, yung wala pong masyadong background sa politics, bagkus mas malawak po at malaki yung expand niya dito sa Department of Education, yung mismong nasa inner core ng DepEd, para alam yung pain, alam yung suffer, alam yung struggle sa loob po ng Department of Education. Alam niya yung pain, yung struggle ng dalawang participant, both students and both teachers. Sana sana meron pong alam doon yung tawag dito, yung CEO mismo ng DepEd, it's either teacher or basta may knowledge dito nga po guys sa DepEd. Kasi kung yung i-appoint nyo ulit is yung magaling lang po sa politika, mapupolitika ulit guys yung loob ng Department of Education. Kumbaga budget, pero less yung kilos, yung gawa, yung trabaho. Diba tahimik? Tingnan nyo guys yung nangyari nung mga nakaraang buwan and taon. Wala po tayong nakitang good improvement and development na dapat sana kakatapos pa lang na termino ng ama mo, in-appoint ka as a DepEd Secretary, dapat inayos mo na yung transpac doon sa logistic. Diba? Dapat sana inayos mo na para nang sa gayon nagagamit na po ng mga students yung learning materials. Kaso wala. Hindi mo ginawa. Hindi mo ginamit yung power mo na I am the Vice President and I am the Department of Education Secretary. Sumunod kayo sa akin. Hindi mo ginawa yung ganun na ikaw yung nasa kapangyarihan. Ano yung ending? Yung mga materials nandoon pa din sa transpac, undelivered pa din up to this moment. Tapos sabi nyo, kayo na lang yung magdi-deliver, pero hindi nyo alam kung kailan yung exact date, yung exact due date, kung kailan matatapos yung pagdi-deliver. Tapos, and then yung ghost students. Diba? 19,000 ghost students. Mantakin nyo, bilyones na pera ang nasayang dyan. Diba?
Lalo na guys, sino ba naman ang hindi magagalit? Kunyari, yung kapatid ko, talagang deserve niya talaga na mapabilong dyan sa GASPE, pero hindi nangyari dahil nga sa korupsyon, dahil nga sa nangyaring anomalya sa Department of Education, sa GASPE, dyan sa yung tinatawag na ghost students. 'Di ba? Dapat sana, yan na nga lang yung trabaho mo, 'di ba? Dyan ka na nga lang sa circle ng Department of Education kasi wala ka namang ginagawa as a VP, kaso hindi mo ginawa yung trabaho mo ng maayos. And then guys, yung nakakainis pa dito, sa mga mahalagang meetings, kagaya ng, yung pag-sign ni President Marcos dito sa Kabalikat Pagtuturo Act, na dapat nandoon siya kahit hindi naman nga siya yung nag-propose ng bill, hindi siya yung sponsored, na dagdagan yung allowance ng ating mga teacher, kahit man lang yung presensya niya nung pinipirmahan ang bill na yung bill na yon, wala din siya doon, guys. Hindi ko alam kung masaya ba siya dahil pinirmahan ni President Marcos yung Kabalikat Pagtuturo Act, or naiinis siya dahil gusto niya siya lang yung sikat, siya lang yung bida-bida. Kasi nandoon si Romualdez nandoon yung act teacher na si Franz Caso, na talagang mga bumabati ko sa kanya, hindi siya marunong mag-separate ng politika sa personal nilang sa personal nilang katayuan. Pwedeng magkaaway kayo sa politika sana, pwedeng ganun, pero yung mamimersonal ka na pag sa mga magagandang bagay, sa mga improvement na ginagawa sa ating bayan, tahimik ka, ang pangit po talaga nun. Actually, sobrang pangit, ang bantot ng ginawa mo. Tapos guys, madami din siyang mga meetings na mahalaga na kinansela. Kaya nga guys, walang improvement ang Department of Education. Kung kaya't mapapansin nga ninyo, yung PISA natin guys, nung nakaraang taon, sobrang baba. 'Di ba? Yung PISA natin sa science, 75 out of 80. Sa mathematics, 75 out of 80. Sa readings, ganun din. 'Di ba? 78 if I'm not mistaken. Basta ganyan po tayo kababa. So, yung pinakamataas natin na ratings sa Pilipinas, sa Asia, yun na po yung pinakamababa nila. So nagiging bulok nga po guys yung Department of Education natin, yung mga student, lalo na po yung namumuno, medyo may pagkabulok din. Talagang unacceptable yung kanyang ginawa. Anyway, inom muna tayo. Unacceptable po guys yung ginawa niya as a Department of Education Secretary, na wala man lang ginawa, walang improvement, pero ang lakas ng amat humingi ng budget. Kailangan ko ng ng 100 billion sa loob ng 6 years. Lahat ng problema sa Department of Education aayusin ko. See, ang lakas mong bumoses. Tapos nung nakita natin yung resulta ng PISA, ano yung sabi niya? Huwag tayong mag-expect na mataas yung PISA result natin. Huwag tayo daw mag-expect. Bakit hindi ka man mag-expect? Ang laki ng pondo na hinihingi mo. Tapos, nung dumating na yung paghuhukom na yung reflection mo as a Department of Education Secretary, sasabihin mo, huwag kami mag-expect. Akala ko ba top performing and best agency yung Department of Education. Top performing, laging absent. Top performing, ang daming issue. Top performing, yung mga trabaho hindi ginagawa ng maayos. So, para saan pa? Para manatili ka sa Department of Education. So, tama yung ginawa mo. Actually, buti nga nagkaroon ka ng utak kahit man lang ngayong araw na ito. Nagkaroon ka pa din ng care. Kudos pa din sa'yo. Dahil kahit paano hindi mo na kami pinahirapan. Nagkaroon ka pa din ng care, ng pagmamahal sa ating bayan. Lalo-lalo na sa ating mga estudyante. Dahil ang ginawa mo, nag-resign ka. And that was the very, very satisfying decision na ginawa mo. And we are satisfied din sa desisyon na ginawa mo. Dahil unang-una, hindi mo na kami pinahirapan. Nakinig ka sa call out namin. Tama yung ginawa mo. Anyway, yun po guys yung breaking news natin today. And meron tayong live mamayang 10. Ukol nga po dito guys sa binubuong opposition ng mga didilis. Anyway, yun po guys, as of the moment, it's me, again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.